Ngayong araw ay ibabahagi ko na naman sa inyo ang isang kwento ng krimen na umikot sa obsesyon, nakakalasong relasyon, pang-aabuso at ng isang misteryosong pagkawala na umani ng atensyon ng publiko at humantong sa isang mahabang legal na labanan. Ito ay kwento ng isang dalagang pumatol sa may asawa hanggang sa ito ay nauwi sa pagkasira ng kanyang buhay. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang legal na asawang babae upang pigilin, parusahan at sirain ang buhay ng dalaga na nakialam sa kanilang relasyong mag-asawa? At gaano kalala ang obsesyon at pang-aabuso na handang gawin ng isang tao? Ngayong oras ay samahan niyo akong himay-himayin ang detalyadong kaso ni Heather Elvis at kung ano ang kanyang sinapit sa kamay ng isang legal na asawa. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Noong ika-19 ng Disyembre, nakadiskubre ang lokal na pulis ng Horry County ng isang inabandonang sasakyan, isang berdeng Dodge Intrepid na nakaparada sa isang liblib at malayong lugar sa tabi ng Waccamaw River. Ang lugar na ito ay kilala bilang Peachtree Landing at nasa humigit kumulang 8 milya ang layo mula sa Myrtle Beach. Ito ay isang pwesto na ginagamit na daungan ng maliliit na bangka at ito ay nasa dulong bahagi ng isang mahabang kalsadang bihirang daanan ng mga sasakyan. Sinuri ng pulisya ang rehistro ng sasakyan sa kanilang sistema at nalaman nilang nakapangalan ito kay Terry Elvis. Dahil dito, kaagad silang nagpadala ng mga opisyal sa bahay niya. Pagkatok nila at nang sabihan siya tungkol sa natagpuang sasakyan, naabutan siyang nanonood lang ng TV sa kanilang sala. Lumabas na ang sasakyan ay pag-aari ng kanyang anak na si Heather. Sinubukan ni Terry na tawagan ang kanyang anak, ngunit hindi na ito makontak pa. Pumayag siyang samahan ng pulisya papunta sa Peachtree Landing para malaman pa ang mga nangyari. Pagdating doon at makita ang sasakyan ng anak sa ganoong kakatuwang itsura, nagulat si Terry. Sa una ay iniisip niyang baka ninakaw lang ang sasakyan ng kanyang anak dahil imposibleng naroon ito nang walang may-ari. Matapos makuha naman ng pulisya ang ekstrang susi mula kay Terry, nabuksan nila ang sasakyan at maingat na inimbestigahan ang loob nito. Wala naman silang nakitang personal na gamit sa loob, walang bag, susi o cellphone ni Heather. Pero lalong kinabahan si Terry at sinubukan ulit tawagan ng kanyang anak. Nang wala pa rin siyang makuhang sagot, tinawagan niya ang restaurant kung saan ito nagtratrabaho. Sinabi ng manager ng kanyang anak na hindi ito pumasok at naka-schedule pa ito sa susunod na araw. Dahil dito, napagtanto ni Terry na may maling nangyayari. Sinabi niya sa pulisya ang kanyang pag-aalala at ipinaliwanag na hindi ito ugali ng kanyang anak at siguradong may nangyari dito. Sa oras na iyon, hindi pa tinuturing na crime scene ang sasakyan o ang tabi ng ilog kung saan ito natagpuan dahil walang anumang palatandaan ng kaguluhan, nabasag na salamin o kahit na anumang dugo. Gayunpaman, nagpasya ang mga otoridad na magsimula ng investigasyon para sa isang nawawalang tao. Nagsimulang maghanap ang pulisya at mga volunteers sa kabayanan habang sinisiyasat naman ng mga diver ang ilalim ng ilog. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, may natagpo ang mga labi ng tao sa kagubatan pero nang siyasatin, nalaman nilang sa isang hindi nakikilalang lalaki ito at hindi sa nawawalang babae. Habang naghahanap ng anumang lead, sinuri ng mga investigador kung sino nga ba talaga ang nawawalang babae. Si Heather, edad 20, ay anak ni Terry at Debbie Elvis na nakatira sa county. Malapit siya sa kanyang mga magulang at sa nakababata niyang kapatid. Ayon sa kanyang ama, palagi raw buo at magkakampi ang kanilang pamilya. Noong taong 2011, pagkatapos niyang magtapos sa St. James High School, sinabi ni Heather sa kanyang pamilya na gusto niyang tumira kasama ng matalik niyang kaibigan na si Brianna Worlman.
Buong-buo siyang sinuportahan ng kanyang mga magulang at sa edad na 20, nagtratrabaho na si Heather bilang isang waitress sa Tilted Kilt na isang Scottish-themed na restaurant sa Myrtle Beach at pangarap nitong maging isang cosmetologist balang araw. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na si Morgan, hilig ni Heather ang makeup, pagharap sa kamera at kilala siya sa pagiging malikhain at ambisyosa. Sikat din si Heather sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabaitan, pagiging worry-free at positibong pag-uugali. Sabi pa ni Brianna, kapag naaalala ng mga tao si Heather, napapangiti sila dahil napakaliwanag ng personalidad nito. Isa pa nilang kaibigan ang naglarawan kay Heather bilang madaldal, malaya at marunong mag-enjoy sa buhay. Ginagawa niya ang lahat para mabuhay ng buo at masaya. Noong taong 2013, isang taon na siyang nakatira kasama ni Brianna sa Myrtle Beach. Maayos ang takbo ng pag-aaral niya at tila maayos ang lahat. Pero nagbago ang lahat nang mangyari ang hindi inaasahang encounter sa Tilted Kilt, isang pangyayaring magdadala kay Heather sa isang trahedya. Isang mainit na hapon ng Hunyo noon, naka-duty si Heather noon sa restaurant na pinagtatrabahuan nito. Habang kinakausap ang mga customer, tumatanggap ng order at nagdadala ng tray papuntang kusina, nakasalubong niya ang isang 37 anyos at ito ay si Sydney Moorer. Ito'y may asawa na at ama ng 3 anak. Siya ay may maliit na negosyo sa pag-aayos ng kitchen appliance sa Myrtle Beach at may order ito mula sa restaurant ng araw na iyon. Nagkausap sila at agad na nakaramdam ng attraction si Heather sa kanya. Simula noon, mas madalas na silang nagkikita. Nalaman nilang marami pala silang pagkaparehas na hilig. Maging sa Twitter, nagpapahiwatig si Heather at sinasabing attracted siya sa mas matandang lalaki. At pagsapit nga ng huling linggo ng Hulyo, nagsimula siyang mag-post ng malalapit na mensahe na malinaw na para kay Sydney na noon ay nagre-renovate sa restaurant nila. Ikinwento rin ni Heather sa mga kaibigan at co-worker niya na si Sydney ang tinutukoy niya sa Twitter. Gustong-gusto ni Sydney ang atensyon ng dalaga kaya lagi siyang nagpapakita sa restaurant. Madalas din silang magkulitan sa kusina habang inaayos ni Sydney ang mga sirang gamit nila doon. Pagsapit ng Hulyo, mukhang lalong lumalim ang relasyon nila mula sa simpleng landian at base sa 2 tweet ni Heather na magkasunod ng 1 minuto, sa isa, sinabi niyang may ginawa na daw sila. Sa isa pa ay sinabi niyang masyado na daw siyang malalim para tumigil. Halos lahat ng katrabaho niya ay alam ang nararamdaman ni Heather para sa lalaking iyon. Dahil dito, nag-umpisa silang pagtsismisan ng mga tao doon. Inamin pa ng isang katrabaho ni Heather na alam ng lahat ang lihim nilang relasyon at hindi ito gusto ng karamihan dahil alam nilang may asawa si Sydney. Minsan pa nga ay napagbiruan ng mga katrabaho ni Heather na tumawag sa restaurant kung saan sila nagtratrabaho at nang sinagot ito ni Heather ay nagpanggap ang isa sa kanilang siya ang asawa ni Sydney. Pagsapit ng Agosto, tuluyang nakumpirma ang mga chismis. Mas madalas nang dumalaw si Sydney sa restaurant, laging may dalang kape at sweets para kay Heather, nakaupo sa dining area o naghihintay sa likod ng restaurant hanggang matapos ang shift nito para sabay silang umalis. Open naman sa mga kaibigan nila ang pag-uusap tungkol sa relasyon at pati si Sydney, sinasabihan na ng mga kakilala tungkol sa plano niyang kunin si Heather bilang full-time nanny kapag lumipat sila ng kanyang asawa sa Florida. Ikinwento rin ni Heather sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa plano at nagkamot noo silang lahat. Ayon sa kanila ay ang weird daw ng planong iyon. Halos hindi na sila tumitigil sa pagtawag sa isa't isa at madalas silang pumupunta sa liblib at malayong lugar sakay ng kani-kanilang kotse para sa kanilang mga quote-unquote private moments. Kitang-kita na toxic ang relasyon para kay Heather. Dumagdag din na lagi siyang sinasabihan ni Sydney na pagod na siya, hindi na masaya sa asawa niya at gusto na niya itong iwan, pero halatang mga pangako lang iyon.
Paulit-ulit na pinaaalalahanan si Heather ng kanyang mga kaibigan na ginagamit lang siya ni Sydney, at pagsapit nga ng kalagitnaan ng Setyembre, tila nagsimulang maisip ni Heather kung anong sitwasyon ang kinasusuungan niya. Noong ika-21 ng Setyembre, nag-tweet si Heather ng "Once an angel and a demon fell in love, but it didn't lead to a good outcome." Marahil iyon ang araw na sinubukan niyang putulin ang kakaibang koneksyon niya kay Sydney. Hindi naman naglaon, dumating ang araw na kinatatakutan ni Heather. Nalaman ni Tammy, ang legal na asawa ni Sydney, ang kanilang lihim na relasyon. Tinawagan niya si Heather at sinimulang insultuhin ito sa telepono. Naroon din si Brianna, ang kasama ni Heather sa bahay, at nakita niya mismo ang nangyari. Ikinuwento niya sa mga investigador na matagal nang tinitiis ni Heather ang mga pang-iinsulto na yun ni Tammy. Sa isang punto, sinabi ni Tammy na ginagamit lang daw siya ni Sydney para sa kanyang mga pantasya, at pinasabi pa nito mismo kay Sydney ang mga salitang iyon sa telepono. Inulit ni Sydney ang sinabi ng kanyang asawa at sinasabing wala siyang halaga sa kanya at isa lang siyang madaling target. Labis iyong yumanig kay Heather, at sa ginawa ng mag-asawang iyon, halos gumuho ang kanyang pagkatao. Kalaunan, natuklasan ni Prosecutor Chris Helms na si Tammy ang may kontrol sa buong tahanan ng mag-asawa. Siya ang nagdidikta kung saan at kailan magtatrabaho si Sydney, at minomonitor din nito ang bawat kilos nito bago pa man sila magkakilala ni Heather. Ayon kay Helms, galit na galit si Tammy sa pagtataksil na ginawa ni Sydney at hindi niya iyon mapapatawad. Hindi naglaon, nagpasya siyang sirain ang buhay ng dalaga. Matapos mabunyag ang totoo, nagsimulang posasan ni Tammy si Sydney at itali ito sa kama tuwing gabi para hindi ito makaalis habang siya'y natutulog. Pinalitan din niya ang password sa teleponan ng kanyang asawa at pinagawa niya ito ng tattoo ng pangalan niya sa tiyan. Sumang-ayon naman si Sydney sa lahat ng ito sa pag-asang maisasalba pa niya ang kanyang pamilya. Ayon kay Brianna, hindi natapos sa mga tawag ang pag-atake ni Tammy. Naging tuloy-tuloy ito sa pangapi kay Heather at lagi itong tumatawag sa pinagtratrabahuan nila at hinihinging tanggalin ang dalaga. Tumatawag pa rin si Tammy mula sa telepono ni Sydney at nagpapadala ng mga litrato at video nila habang magkasama, pati na ang kanilang mga intimate na sandali. Sumulat si Heather ng liham kay Sydney at nagmamakaawa na pigilan si Tammy dahil nagkakaroon siya ng problema na sa kanyang trabaho. Sa kasamaang palad, nanatiling walang tugon si Sydney. Dahil dito, nasaktan at nawasak ang loob ni Heather dahil sa pagtrato ng lalaking minsan ay minahal niya. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhay mag-isa, maging ang pagsama sa simbahan kasama ang matalik niyang kaibigan ay palagi na nitong ginagawa. Pero pagsapit ng unang bahagi ng Nobyembre, nagpadala si Tammy ng panibagong mga nakakatakot na mensahe at hinihinging ibigay ni Heather ang kanyang address. Nagbabala si Tammy na kapag hindi siya sumunod, hahanapin niya ito at magiging mabigat ang kahihinatnan. Sinabi rin niya na minomonitor niya si Sydney simula pa noong Enero taong 2012 at wala nang magagawa si Heather para maapektuhan ito. Sa puntong iyon, pisikal at emosyonal na nanlupaypay na si Heather. Hindi na niya maintindihan kung bakit hindi siya tinatantanan ni Tammy, lalo na't matagal na silang tapos ni Sydney at gusto na niyang kalimutan ang lahat. Sinabi pa ni Heather sa isang kaibigan na parang nahuhumaling na si Tammy sa kanya. Pagsapit nga ng huling bahagi ng Nobyembre, mahigit 2 linggo matapos matanggap ang mga pagbabanta ni Tammy, tila nagsimula ng kumalma ang sitwasyon. Umalis ang pamilyang Moorer papuntang California para sa 3 araw na biyahe kasama ang 3 anak nila sakay ng kanilang bagong Ford F-150 na SUV. Habang wala ang pamilya Moorer sa bayan, nakahinga ng maluwag si Heather. Sa wakas ay nakaramdam siya ng kapayapaan, pansamantalang ligtas mula sa mga banta ni Tammy at may magandang nangyari sa buhay niya. Nakuha niya ang pangarap niyang trabaho sa isang beauty salon bilang isang makeup artist na matagal na niyang pinapangarap. Nakatakda siyang magsimula bago magpasko at tuwa at saya ang kanyang nararamdaman.
Ibinalita din niya ito ng buong sigla sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ngunit may pangamba rin sa buhay ni Heather na nagpapadala ng tensyon sa pagitan nila ni Tammy. Noong unang bahagi ng Nobyembre, napansin ni Heather at ng mga katrabaho niya sa Tilted Kilt na bigla siyang tumaba ng mabilis. Nababahala siya at natakot na baka siya ay buntis. Dahil sobrang stress at takot ito, nagpa siyang kumuha ng pregnancy test sa mismong restaurant. Ayon sa manager niyang si Jessica Cook, nagmamadali si Heather at desperado at takot na baka daw may gawin si Tammy sa kanya. Lumabas naman na sira ang test kit na kanyang nabili at hindi nalaman ni Heather kung buntis ba siya o hindi. Ayon pa sa matalik niyang kaibigan, nang kumuha siya ng pregnancy test noong unang linggo ng Nobyembre, wala siyang nakakasama ng intimate maliban noon kay Sydney. Noong taglamig ng taong 2013, kahit nag-aalala si Heather sa kanyang posibleng pagbubuntis, nanatili siyang positibo. Naisip niya na oras na para mag-move on at magsimulang muli. Pumayag siyang makipag-first date kay Steve Gerald, isang lalaking nakilala niya ng sandali pero talagang nagugustuhan naman siya. Sa gabi ng ika-17 ng Disyembre, nagkita sina Heather at Steve bandang 10:00 ng gabi at nag-ikot sa Myrtle Beach para humanga sa mga Christmas lights. Ilang sandali pa, nagpunta sila sa isang parking lot malapit kung saan tinuruan ni Steve si Heather mag-drive ng manual transmission na sasakyan. Sa sobrang tuwa, nag-send si Heather sa tatay niya ng litrato niya habang hawak ang manibela at may caption na kagagaling ko lang mag-drive na parang totoong profesional. Dumating ang Disyembre 17 at nabalitaang bigla na lang nawawala si Heather. Sa investigasyon, kinuwento ni Steve na nag-set up pa sila ng second date at ibinaba niya si Heather sa kanyang apartment sa Carolina Forest bandang 1:45 ng madaling araw. Nahirapan ang mga detectives na makahanap ng tiyak na lead kaya gumawa sila ng timeline ng mga pangyayari bago mawala si Heather noong Disyembre 17 at 18. Ang pangunahing naging suspect ay si Steve Gerald dahil siya lang naman ang huling nakasama ni Heather bago ito nawala. Ngunit matapos ang interogasyon, walang ebidensya na nagpapatunay ng kanyang kinalaman kaya natanggal siya sa listahan ng mga posibleng sangkot. Nagulat din ang pamilya at mga kaibigan ni Heather dahil habang todo sila sa paghahanap, pakikipag-ugnayan sa publiko at nag-aalok ng reward para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Heather, naging aktibo din si Tammy Murray sa social media at patuloy na iniinsulto si Heather. Nagdulot ito ng galit at nahikayat ang atensyon ng mga investigador. Noong ika-30 ng Disyembre, matapos magsumbong sina Brianna at ang kanyang mga katrabaho sa restaurant tungkol sa naging relasyon ni Sydney at Heather, ipinatawag ng detective si Sydney para sa isang interogasyon. Sa buong pag-i-interrogate, umiwas si Sydney at naging mas tahimik ito. Sinabi niya na hindi siya malapit sa Peachtree Landing noong gabi ng Disyembre 17 at 18 at wala raw siyang kontak kay Heather dahil nasa trip ito kasama ang asawa niyang si Tammy. Halatang nagsisinungaling ito pero kinakailangan ng pruweba ng mga investigador para ito ay mapatunayan. Napadpad naman ang atensyon ng mga investigador sa call history at phone records ni Heather at dito lumitaw ang unang mga pahiwatig. Sa pagre-reconstruct ng galaw ni Heather noong araw ng kanyang pagkawala, sinubukan nilang alamin ang koneksyon ni Sydney sa mga pangyayaring iyon. Ayon kay Brianna, noong Disyembre 18, nakatanggap daw si Heather ng tawag mula sa isang unknown number at tumagal iyon ng 5 minuto. Pagkatapos daw noon, ayon kay Brianna, paulit-ulit niya itong tinawagan muli. Simula 1:35 ng madaling araw, tinawagan muli ni Heather ang numero ng 9 na beses at ito ay senyales ng determinasyon na makausap ang nasa kabilang linya. Natukoy naman ng pulis ang eksaktong lokasyon ng tawag at ito ay sa isang payphone malapit sa gas station sa Myrtle Beach. Nakumpirma din sa surveillance footage na may lalaking pumasok sa phone booth noong oras na iyon.
Lahat ng ebidensyang ito ay ipinakita kay Sydney na unang dininay ang pagtawag pero kalaunan ay umamin na tumawag nga siya kay Heather para sabihang tigilan na sila nito. Ipinatawag din si Tammy Moorer para sa isang interogasyon pero dinidinay nito ang anumang kinalaman niya sa pagkawala ni Heather. Sinabi rin niya na si Heather ay namumuhay ng hindi angkop at tinawag niya itong abnormal ang kilos. Para daw kay Tammy, ang problema ay hindi lang infidelity kundi ang buong ugali ni Heather. Dahil sa mga suspisyon, nagdesisyon ang detectives na suriin ang lahat ng security cameras sa paligid at mabilis nilang natuklasan ang mga ebidensya. Ilang sandali bago ang tawag ni Heather, nakita nila si Sydney sa video na bumibili ng pregnancy test sa isang lokal na supermarket. Nang tanungin kung para kanino, sinabi niyang para daw sa kanyang asawa. Ang mas mabigat pang ebidensya ay nahanap mula sa cameras sa isang liblib na kalsada papuntang Peachtree Landing. Ipinakita sa footage ang isang Ford F-150 na halos kapareho ng sasakyan ni Sydney papunta sa lugar kung saan natagpuan ang kotse ni Heather bandang 3:36 ng madaling araw at umalis pagkalipas ng 10 minuto. Kinalaunan, kinumpirma ng eksperto na ang SUV sa video ay kay Sydney at sa pamilya nito. Siya ang huling taong nakausap ni Heather at ayon sa mga investigador, siya rin ang huling nakakita sa kanya sa Peachtree Landing. Gamit ang phone records ni Heather na na-reconstruct ng mga investigador, na-trace ang galaw niya bago ito mawala. 2:30 ng madaling araw, sinubukan pa ni Heather tawagan ng payphone na ginamit ni Sydney pero hindi na ito sumagot. Pagkatapos, pumunta siya sa Longbirds Bar and Grill sa Carolina Forest malapit sa kanyang apartment. Tumigil siya doon ng 15 minuto saka nagpunta sa Augusta Plantation Drive. Bumalik siya sa Longbirds at tumigil ng 15 minuto. Tinawagan niya ulit si Sydney pero hindi na ito sumasagot. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang apartment at tumigil uli ng 5 minuto. 3:25 ng madaling araw, natanggap ni Sydney ang tawag, sinagot ito at nag-usap sila ng 4 na minuto. 3:37 ng madaling araw naman, naroroon ang phone ni Heather sa Peachtree Landing kung saan 3 beses niyang tinawagan si Sydney pero hindi ito sumagot. Ang huling pagtatangkang tawagan si Sydney ay ginawa bandang 3:41 ng madaling araw at pagdating ng 3:42, disconnected na ang telepono. Ang security footage ng sasakyan ni Sydney ay naging matinding ebidensya. Ngunit mas naging kakaiba sa mga investigador na tinanggal ng mga Moorer ang kanilang home video surveillance system noong 20 ng Disyembre at nag-install sila ng bago kinabukasan. Kahit hindi na ma-access ng mga investigador ang lumang footage, nakuha nila ang recordings ng bagong system. Makikita sa footage na maingat na pinupunasan ni Sydney at Tammy Moorer ang loob ng kanilang kotse at sinunog ang mga basahan na ginamit nila sa paglilinis at lahat ng ito ay ginawa sa araw ng pag-install ng bagong surveillance system. Noong taong 2014, ilang buwan matapos mawala si Heather Elvis, nakamit ng pulisya ang isang malaking breakthrough sa kaso. Noong 21 ng Pebrero ng taong iyon, inanunsyo na naaresto sina Sydney at Tammy Moorer sa kasong kidnapping kay Heather. Kalaunan, kinasuhan din sila ng murder kahit na hindi pa natatagpuan noon ang katawan ni Heather. Ngunit habang nasa bilangguan, tumanggi ang mag-asawa na magbigay ng anumang testimonya. Nagpatuloy ang pulisya sa paghahanap ng katawan ni Heather dahil kung wala ito, kulang ang ebidensya para dalhin sa trial ang felony charges. Sa huli, natanggal ang murder charges ngunit nanatili ang kidnapping charge. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na nagsanib puwersa ang mag-asawa para kidnapin si Heather at sila ay may intensyong ligpitin ito pero dahil hindi natatagpuan ang katawan ng dalaga, hindi pa rin ito masasabing murder. Noong taong 2017, napatunayang guilty si Sydney sa obstruction of justice at nahatulan ng 10 taon sa bilangguan.
Pagkatapos nito, nakatakdang humarap sa trial sina Sydney at Tammy para sa kidnapping naman kay Heather Elvis. Pagkatapos nito, nakatakdang humarap sa trial sina Sydney at Tammy para sa kidnapping kay Heather Elvis. Nakatawag ang kaso ng malaking interes mula sa publiko at malawak na coverage ng media. Noong taong 2019, 6 na taon matapos mawala si Heather, isinagawa ang ilang mahahabang court hearings kung saan maraming saksi, ebidensya at patunay na partisipasyon ng mag-asawa sa krimen ang ipinakita dito. Pagkatapos ng 2 oras ng deliberasyon, nagdesisyon ang jury at inilahad ang pinal na sintensya. Pagkatapos ng hatol, humiling si Sydney na makapagsalita sa courtroom. Sa kabila ng pagkakakulong, patuloy niyang ipinipilit ang kanyang inosensya. Nilapitan pa niya ang mga magulang ni Heather na may pag-unawa at simpatsya at sinasabi na ang kanilang anak ay isang kahangahangang babae at nagdamdam siya sa trahedya na nangyari bilang isa ring ama. Inamin niya na hindi na niya maibabalik ang nangyari sa pagitan nila ni Heather at humingi ito ng dispensa sa kanyang mga magulang. Nagbigay naman ng panayam ang mga magulang ni Heather pagkatapos ng trial na napakahirap para sa kanila ang tanggapin ang nangyari sa kanilang anak. Ipinahayag nila ang pag-asa na hindi ito ang katapusan at naniniwala sila na balang araw ay ihahayag din ni Sydney at Tammy ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanilang anak. Inilarawan nila ang kanilang anak bilang maliwanag at tapat na babae na nagdusa sa kamay ng tuso at malupit na mag-asawang murers. Sa kaarawan ni Heather, nag-organisa ang kanyang mga mahal sa buhay ng kampanya sa pampublikong parke kung saan natagpuan ang kanyang kotse. Nagdala ang mga residente ng bulaklak at donasyon sa memorial site. Ang mga nalikom na pondo ay ipinadala sa Center for Missing Persons bilang tribute kay Heather at paraan na rin upang suportahan ang kanyang pamilya sa paghahanap ng anak at malaman ang buong katotohanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Heather Elvis. Patuloy ang pamilya sa pag-post ng missing person announcements tuwing kaarawan niya at umaasang makakatawag pansin at mapapanatili ang alaala niya pati na rin ang iba pang nawala. Sinabi ni Debbie, ang ina ni Heather, na hindi siya makakahanap ng kapayapaan hanggang hindi niya malalaman ang tunay na nangyari sa kanyang anak. Patuloy pa rin siyang umaasa na sa kanyang pagtsatsaga, matutuklasan din niya ang katotohanan at balang araw may magsasabi sa kanila kung ano talaga ang nangyari kay Heather. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong nagpapaalala sa atin na maging maingat sa pakikipagrelasyon lalo na sa mga taong may asawa na o komplikado ang buhay sa pag-ibig. Ang isang simpleng atraksyon ay pwedeng mauwi sa panganib, pang-aabuso at hindi inaasahang trahedya. Mahalaga na kilalanin ang tunay na intensyon ng taong kinakasama mo at huwag maging basta-basta magpadala sa damdamin at huwag hayaan ang sarili na mapasok sa sitwasyon na pwedeng makasira ng buhay mo. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang ilagay ang iyong saloobin sa comment section at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.